Kausap ko po ang mga opisyal o ilang mga opisyal po ng MNLF. So dahil nga po sa tulad ng sinabi ko, ako po ay kinukuha bilang general ng nasabing grupo o nasabing samahan. So sa aming po pag-uusap, mga minamahal kong mga kababayan, napag-usapan po namin ito pong si Rolando Abdul Ulamit. Ito po yung in-interview po ng SMNI na kung saan tinatakot po yung ating gobyerno. Pinapalabas nila na ang MNLF ay makikipaglaban daw para daw kay Sara Duterte na isang halimaw na kung saan ang mga kasama niya ngayon ay puro mga bakulaw, na kung saan itong si Sara Duterte ay manang-mana sa kanyang tatay, na kung saan hindi lamang po mamamatay tao, magnanakaw talaga. Panoorin mo natin. It is incumbent for us, obligasyon namin. Hindi namin pwede mabayaran ang pag-secure ng mga Duterte sa amir namin, ng aming founding leader, Professor Norbis Wari, na nandito sa Davao. Malaki ang utang na loob namin sa kanilang pamilya. So, hindi kami pwede magbabaya. Kung kailangan nila kami, nandito kami, physically, kasama na mga prayers namin, na sana sa panawagan niya, pamilya niya, mother, mga anak, nandito ang MNLF. Ipatawag lang kami ni Vice President and we are ready. The MNLF is always ready for this one. Anytime. So yun, nakausap ko po mismo yung isa sa pinakamataas na general ng MNLF. Ako general ako, pero ito po yung isa sa pinakamataas na general ng mga general ng MNLF. Ito po ang aming napag-usapan at ito, panoorin ho natin. Pakinggan natin. So ano yun? Sino yung nagsalita? Sino yung nagsalita na na yung tungkol nga doon sa tinanggal ba yun? Dating political affairs yan ng MNLF, naging spokesperson din. Kaso tinanggal na nga ni Masya Adami. Kasi nga pera-pera ang ginawa niya nung eleksyon. Tanggap siya ng pera kay sa mga kalaban. So, tinanggal na pala yon. So, ibig sabihin, hindi sang-ayon lahat ng MNLF doon sa sinabi niya. Wala. At saka hindi naman siya, wala siyang mas kasi hindi naman siya yung spokesperson. Ang spokesperson ng MNLF, si Morsi. Dato Morsi, hindi naman si Ulami. Pinatipos nga siya ng kwan ni Maas kasi bakit ka nagsasalita hindi nga po MNLF dogs na hindi ka naman narinig sa loko. Diba? Pinatipos siya po yan. Kasi ang daming batas na pinasa si Bongbong na puro sa MNLF. Yung PAM, alam mo yung PAM, di ba? Time ni Duterte, tapos na-execute siya time na ni Marcos. Basta tayo, hindi tayo kakampi sa mali. Siyempre naman. Kasi ginagamit ni Sara yung MNLF daw ginagamit ng SMNI, sinasabi lahat daw ng MILF kakampi daw kay Sara. Pinagtatakot lang nila kunwari sa government niya para hindi tayo against the government. Kaya nga, ipinamumukha nila na ang Bansamuro, pati ang MNLF, kakampi ng mga Duterte, samantalang, di ba? Dahil na lang yung bar, napunduhan ng bar, ilang bilyon yung pondo ng bar. Di ba? Binigay yun ni Pangulong Bongbong Marcos sa MNLF. So yun, mga minamahal ko mga kababayan, malinaw po yung aming pag-uusap na ito. So narinig nyo naman na inalis po sa pwesto ito pong inalisan ng katungkulan o matagal na inalisan ng katungkulan itong si Rolando Abdul Ulamit. So ibig sabihin, nagsasalita siya doon sa SMNI, wala na siyang katungkulan. Kasi
Kaya siya inalis, ang dahilan kung bakit inalis itong si Rolando Abdul Ulamit, dahil ginamit niya yung grupo ng MNLF para po magkapera.